po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Heto nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update pitch. Bigla ho kasi naglabas ng another video itong si Kong Saldico kung saan part 5 na ho tayo. Dito mga update, hindi lang si Martin Luther King, si Mina, hindi lang ho sila yung mga nilaglag ni Kong Saldico, di ba? Alam na naman na ho natin na si Marcos Jr. isa na ho siya. Pero yung nakakatuwa ho dito, yung paboritong anak ni Marcos Jr. ho, nilaglag na rin ni Kong Saldico. Sino ho ba yun? Ang nag-iisang Jake Cyrus ng House of the Representatives. Mga update, rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong naging pahayag part 5 ni Kong Saldico kung saan nilabasan na naman ho ng another resibo na 50 billion worth of projects si Sandro Marcos. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Naku po. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion.
Ayan nga mga update, katapos ho na itong video ni Kong Saldico, ilalabas din ho natin yung mga resibo ng insertion ni Sandro Marcos. Dito mga ka-update, mangingilabot ho kayo. Simula 2023 hanggang 2025, meron pong resibo si Kong Saldico ng mga proyektong hindi pa nagagawa. Kaya mga update, tuloy lang ho natin ito. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Ayan nga mga update, inilantad na nga ni Kong Saldico na imposible nga naman walang kinalaman itong si Marcos Jr. kung siya ho mismo yung nagpapadagdag ng insertion. Isipin nyo ho yun, 50 billion insertion na, nakukulangan pa ho siya. Ganyan ho. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayun na nga mga ka-update, katapos nga itong kanyang video, meron pa ho siyang pasabog na abangan ang part 3 pero hindi lang ho yan. Dahil dito mga ka-update, ilalabas na ho natin yung mga resibo ni Kong Saldico. Kaya mga update, tingnan na ho natin, basahin ho natin lahat. Sobrang dami ho mga update, halos bawat taon ho mga update, palaki ng palaki itong insertion ni Sandro Marcos. Ito mga update, simulan na ho natin. Unang-una na ho itong 2023. Dito sa Surigao del Sur mga update, meron ho siyang 70 million insertion. Kasunod po niyan, Lawag Airport. Ayun mga dito, magkakasunod na ho yan. 70 million, 50 million. Marikina, Infra Road, 190 million. Mauban, Tignawan, 150 million. Sobrang lalaki ho ng pinapagawa ho nilang proyekto. Pero makaka-update, saan ho talaga napupunta? May natatapos ho ba? Diba? Yan ho yung nakakakilabot na nangyayari. Tayo, nagbabayad tayo ng buwis, lumalaban tayo ng patas, pero itong mag-ama na ito, mga ka-update, pinatunayan ho talaga nila yung dugo ng pagiging Marcos ho nila, wala hong palya. Simula sa lolo, sa tatay,
hanggang sa anak, pati apo mga ka-update, tuloy-tuloy ho yung pagiging Marcoses nila. Pinatunayan ho talaga nilang yung mga Marcoses, mga ka-update, lagi hong nangungurap. Lagi hong kumukuratsa sa kaban ng bayan. Kasunod ho na ito mga ka-update, Manila Road na ho. 150 million. Ayan, magkakasunod ho, 3 Manila Road. Ayan, magkakaiba lang ho ng location. Ayan, RLS, ayan, 405 million yung kasunod. Tapos ho, 350 million pesos. Kasunod ho niyan, Pagudpud, Ilocos, ayan ho. Ito na yung sinasabi natin eh. Kaya imposible rin hong walang ghost project dyan sa Ilocos Norte. Yan po yung mga imposible eh, di ba? Ayan mga dit, 65 million ho dyan. Manila Road, 24,500,000. Ayan, kasunod ho niyan, Balamban, Cebu, 60 million. 80 million, magkasunod din pong Cebu. Cebu Trans-Central Highway, ayan, 70 million. Lawag Balakad, 100 million. Lawag Balakad, 85 million. Kasunod ho nito mga dita, tignan lang ho natin. Tama. Ayan ho. Kasunod mo mga update, Lawag Balakad, 30 million. Lawag Balakad, 85 million. Manila Road, 70 million. Diba ho, yung maririnig mo pa lang yung about pages mga update na million-million ho yung tinutusta ho nila. Eh nakakakilabot ho. Saan ho nila dinadala yan? Eh sinabi ho kasi ni Kong Saldico dito mga update, simula 2023 hanggang 2025, 50 billion insertion yung kay Sandro Marcos. 50 billion ho mga kabdik yung insertion netong si Sandro Marcos sa loob ng 3 taon. Kamusta pa ho yung kanyang tatay? Isipin niyo ho yan mga kabdik, congressman pa lamang ho yan ha. Congressman pa lamang ho mga kabdik, pero mantakin ho ninyo 50 billion. Tapos ho, nagre-request pa yung kanyang ama na nakukulangan pa ho. Nakukulangan pa ho dyan sa 50 billion mga kabit. Dagdagan nga raw eh. Diba sabi naman ho ni Kong Saldico. Dagdagan pa raw ho. Sino ho bang hindi kikilabutan dyan? Ayan mga kabit. Nagsisilabas na yung mga Ilocos Norte. Ayan. Abas Bridge 50 million. Ayan. Sunod-sunod na ho natin dito tayo sa Ilocos na mga kabit. Construction of revetment along Bulo River. Ilocos Norte 100 million. Rehabilitation of flood control. Oh, di ba? Ayan na yung sinasabi natin. Imposible hong walang flood control project na pinagawa dyan sa Ilocos Norte. Kaya no, magkano ho? 75 million. Kasunod ho niyan, another flood control structure along Bislac River. Di ba? Ayan no, kasunod niya, 65 million pesos. Di ba? Ayan mga kabit sa ilalim. Tignan ho natin ha. Number 327 ho siya. Construction of flood control structure along Bislac River, Barangay Casillan to Barangay Cabrawan, Bacara, Ilocos Norte. 50 million pesos. Hindi lang ho yan, meron pa ho sa ilalim. Magkakasunod ho sila. Baag Pasaling Pagudpud, 50 million. Kasunod ho niyan, slope protection, Lawag Sarat, 50 million. Isipin nyo ho yan, diyan po nila chinachap-chap yung pondo ng bayan. Ganyan ho nila chap-chapin. Pamilyon-milyon ho nila na chap-chap hanggang maipon nga naman nila ng 50 billion pesos. Diba? Kasunod doon yan mga dit, sunod-sunod na tayo para hindi ho tayo magtagal. Ayan ho, pinakailalim tayo mag-umpisa mga ka-update. Pasiguin, Ilocos Norte, 100 million. Ayan ho, puro Ilocos Norte na ito mga ka-update. Diyan ho talaga nagbagsakan yung mararaming proyekto ni Sandro Marcos. Ayan o, construction of flood control structure, Lawag, 45 million. Slope protection, 10 million. Ilocos Norte ho yan lahat mga ka-update. Construction of flood control structure, Basbara River, ayan o, 20 million. Along Banban River, Sitio, Talna, Barangay, Takiporo, Ilocos Norte, 20 million. Ayan ho mga update, basahin na lang ho natin, Naglabagan, Bangki, hindi ko ho natin ma-pronunciate ng tama mga update, pero Ilocos Norte ho yan, 20 million. Ayan o, Ilocos Norte, Banban and Dadaor ho ba yan? Ayan, komento nyo na lang ho dyan mga update, 20 million. Bacara, Ilocos Norte, 30 million na naman ho. Hindi lang ho yan. Construction of slope protection, Barangay 123, Adams, Ilocos Norte, 10 million.
isipin nyo, Ilocos Norte ho lahat ng isang page. Di ba? Ilocos Norte ho lahat. Ayan pa mga dito, Tamdagan, Bintar, Ilocos Norte, 50 million. Baag, Pagudpud, Ilocos Norte, 10 million. Construction of flood control, Baag, Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte, 50 million na naman ho. Kasunod ho niyan, Barangay 8 Sarat, Ilocos Norte, 20 million. Kasunod ho nito mga update, yung pinakahuli sa taas, Barangay Balaoy, Pagudpud, Ilocos Norte, 15 million. Isang page ho mga ka-update, Ilocos Norte lahat. Ito ho ang kasunod, tignan ho natin. Ito po'y matindi, Ilocos na naman ho mga ka-update. Diba, nasa Ilocos ho talaga yung focus ng mga proyekto nitong si Sandro Marcos. Lawag City, 50 million. Ilocos Norte ho yan. Marwaya, Pidig, Ilocos Norte, 50 million na naman. Lawag City, Ilocos Norte, 10 million. Pagudpud Falls, 20 million. Construction of multi-purpose building, Ilocos Norte, 25 million. Lawag City, 8 million. Lawag City, Ilocos Norte, 30 million. Lawag City, Ilocos Norte, 30 million. Umingan Road, ayan o. Ayan, installation of national primary roads. Wala ho nakalagay dyan kung Ilocos or ano. Hindi na ho natin alam yan. Pero 85 million ho yung pinagawa niya dyan na proyekto. Kasunod ho niya, Umingan Road na naman ho. Pero wala pa nakalagay na Ilocos Norte. Kung taga Ilocos ho kayo, komentuhin nyo kung taga dyan ho ba yan o dyan yung proyekto na pinapagawa niya. 85 million din ho yan. Kasunod ho niyan, ayun, primary roads pa rin ho. Umingan Road, 90 million. Kasunod ho nito, installation of ready road safety devices along national roads, secondary roads, Pangasinan, Nueva Ecija, 90 million. Installation of road safety devices along roads, secondary, ayan mga update, Nueva Ecija, 90 million pa rin. Carmen JCT Manat Road, ayan, 85 million. Sunod na ho tayo mga update para hindi na ho tayo magtagal. Devices along roads, primary roads, Pangasinan ho, 90 million. Ito, kasunod nito, Manila Road, 85 million. Installation of solar lights, ayan, 50 million ho yung binadget nila. Tapos ho, Pasugin Burgos, Ilocos pa rin mga update, 50 million. Itong solar lights, Ilocos Norte, 50 million. Ilocos, ayan pa rin mga update, puro Ilocos Norte. Yung mga insertion, halos lahat ho ng proyektong pinapagawa netong si Sandro Marcos, yung mga insertion nga, nakapokus dyan sa Ilocos Norte. Kaya ang tanong ho, kasi nagagalit itong si Manong Chavit mga ka-update na tignan ho natin kung nasa isang mayaman na bansa o nasa mayaman na lugar itong Ilocos Norte, hindi ho pala bansa mga update Kasi nagkakainitan ho yan si Manong Chavit. Bakit hanggang ngayon yung Ilocos Norte wala pa napapatayong maayos na proyekto? Isa pa rin ho sa pinakamahirap na lugar sa ating bansa. Kaya yan po yung kinaiinit niya. Paimbestigahan yung Ilocos Norte ni Manong Chavit. Imbestigahan ng ICI kung totoong nagtatrabaho yung ICI at hindi tuta-tuta ni Marcos Jr. Di ba? Sunod-sunod na ho natin ito mga day para hindi na magtagal. Ilocos Norte, Bintar, 100 million. Bintar, ayun na, sunod-sunod po, puro Ilocos Norte, 100 million. Lagos, San Vicente Road, Davao de Oro, 100 million. Moncayo, Davao de Oro, 100 million. Ilocos Norte, 10 million. Ilocos Norte, 10 million. Ilocos Norte, 50 million. At itong Nagsurot Road, ayan, 8 million. Construction of Buryaok, ayan, Ilocos Norte, 15 million. Ito ho mga kabdig. Pagudpud, 12 million. Pagudpud, Ilocos Norte, 15 million. Ilocos Norte, 10 million. Sunod-sunod ho mga kabdig, puro Ilocos lahat talaga yung ating nakikita dito. Diba, kakaunti lang ho yung naaambunan ng proyekto. Nakatuon po sa Ilocos Norte, kaya hanggang ngayon, dapat na ho nating malaman kung totoong meron nangyayaring maayos na daan. Lahat po ng proyektong pinagawa niya, dapat pong maimbestigahan. Diba? Dapat pong maimbestigahan lahat yan mga update. Kaya mga update, susunod naman ho natin, dito tayo sa another page ng 2024. Ayan ho, dito totally for year 2024 mga update. 22,648,990,000. Yan po yung buong year ng 2024. Ayan mga update, grabe no, 22 billion sa loob lamang ho ng isang taon.
Ha, 1 taon lang ho mga ka-update. Ng last year lang ho yan. Isunod na ho natin yung 2025. Ito, kung magkano nga ba ho yung total ng kanyang insertion. Ito naman dito mga update, mas malaki ho ito 23,93,990,000. Ganyan ho kalaki yung insertion ni Sandro Marcos ng 2025. Ngayong taon ho. Sa loob ng 3 taon mga ka-update, lumikom, nakakuratsa ho si Sandro Marcos ng worth 50 billion pesos of project. Kaya mga ka-update, kung may comment or reaction ho kayo, pag-usapan natin sa comment section. Ito, nakikita ho natin na ito. Matinding karma na ho yan. Sa ginawa ho nila sa mga Duterte. Yan ho yung nakikita nating karma. Naglalaglagan na ho. Laglagan festival na. Nilalaglag na ho sila ni Kong Saldico. Kaya ngayon, tingnan nyo, nakikita nyo, pinag-iinitan ho si Saldico. Yung mga small time hong mga alipores nila, nakulong na. Ikukulong na. Tapos itong si Saldico mga kapatid, dahil isa ho siya sa mga trusted partner nitong si Martin Luther King ni Marcos Jr., siya na ho yung pinupunterya. Kaya gigil na gigil ho siyang pauwiin o binigyan na nga ho ng di ba, kung ano-ano para mapauwi ho siya sa ating bansa. Pero okay na ho yan Saldico. Hanggat nabubuhay ka, ilabas mo na lahat ng nalalaman at sikreto o baho ng admin ni Marcos Jr. Ilantad mo na lahat kung ano yung ginawa nyo sa kaban ng bayan. Diba? Kaya dito na ho natatapusin ang ating reaction video.